Pag ang carrier dumating, 10,000 Amerikano yan. Yung kalahati, magli-liberty. So, punong-puno yung Olongapo noon. Trabaho. Dahil kailangan kong buhay yung dalawa kong anak. Salary ko sa bakery, 150 a month. So, paano ko bubuhayin yung anak ko? Pumasok ako sa bar. Pag may nagkagustong foreigner sa'yo, kailangan mong sumama. Pag hindi ako sumama, tatalsikin ako ng kala ng mga katrabaho ko noon, cherry girl ako. Alam mo yung cherry girl? Ang malaki, dahil foreigner naman yung mga customer mo, yung mga tip. Tinanong ko yung mga bakit gusto nyo rito sa Pilipinas? Sabi nila, ang bar namin pang marine. Kasi may iba't ibang klaseng bar. May bar na pang navy. Noong time po na yun, marami po talagang Amerikana po sa Oo, ang dami. Olongapo. Kasi kaya nga ang tawag ng SBME noon ay Little America. Mayroon, may love story pa nga na bumalik siya noong 1988. Nung naglalakad ako sa nagkalsada, sabi sa akin ng "Uy, yung boyfriend mo nandyan." Nung makita ko na may sing-sing na siya, hindi na ako lumapit. Nakasakay ako sa jeep. Tapos sabi niya sa akin, "I love you but I can't." Ano pong naramdaman nyo nung nakita niya po ulit siya? Na Gusto ko nang yakapin noon. Lahat pag naglalakad kami sa Magsaysay, sinisigawan niya ng mga tao. Sabi niya, "Handsome, handsome, handsome." Hindi porket nagtatrabaho kami sa bar ay babastusin na kami ng gano'n. Hindi ka masaya. Ang kailangan mo lang, palaging iniisip mo lang, matapos na ito at magkapera ako para ibuhay ko sa mga anak ko, parang gano'n. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako po si Alma Bulawan, 63 years old. Dati po ako nagtatrabaho sa bar noong 1984. Siguro po ang edad ko noon ay 22 nung ako ay nagtatrabaho. At ang akin pong gawain ay nagsiserve po ng mga customer at minsan ay sumasama sa mga customer. Dito sa lungsod ng Olongapo noong panahon ng Base Militar. Pwede niyo po ba kaming makwentuhan lang po? Backstory lang po ng buhay po ninyo, yung childhood po ninyo, saan po kayo lumaki? Kamusta po yung buhay niyo po dati? Lumaki po ako sa Samar. Ang aking pong magulang ay mangingisda at mangingisda at minsan farmers. At noon po ako ay lumaki hanggang ako ay nag-aral ng grade 6. Ako po ay pumunta ng Maynila dahil ang aking pong nanay ay pumasok ng housemaid sa Manila. Kaya po sinundan ko siya para usually po ako ay bunso sa magkakapatid. 10 po kami na magkakapatid. So, nagpunta ako ng Manila para ipagpatuloy yung aking pag-aaral hanggang grade 6 at nag-aaral po ako ng grade hanggang first year sa Manila. So, nung nasa Manila, dahil hirap yung buhay ng magulang ko, napunta po kami sa Quezon Province, sa Pulilio, Quezon, at ang hanap buhay naman po namin doon ay pangingisda. So, ako po ay isa sa mga kasama ng tatay ko na mangisda sa Pulilio, Quezon. Pero dahil sa mahirap din ang buhay doon, bumalik po kami ng Manila. So, nagtapos po ako sa Manila ng high school. At ako po ay pumunta ng Olongapo after na nag-graduate ako ng high school. Kasi po yung kapatid ko ay dating manager ng club dito sa lungsod ng Olongapo. Matagal na. So, dahil sabi niya sa akin na pupunta ako dito sa Olongapo para mag-aral. So, gusto kong matapos ako ng pag-aral. Pero nag-aral ako ng parang 6 months lang. Tapos sabi ng kapatid ko, magtrabaho daw ako sa restaurant ng Magsaysay Drive ng Olongapo
at food server. Tapos dahil sa napakahirap din naman ng trabaho, so ang sabi ng kapatid ko, magtrabaho daw ako sa bar. Pero sa una hindi ko gusto 'yon. So lumayas ako sa kapatid ko. Siyempre sa ibang bahay na ako nakatira. Tapos ako parang naloko ako, then nagkaroon ako ng relasyon sa isang lalaki na nagkaanak ako ng 2. So after that, naghiwalay kami. Ang ko ay magtrabaho dahil kailangan kong buhay yung 2 kong anak. Pero nakita kami ng kapatid ko. Sabi niya, pumasok ka na lang sa bar. Kasi ang pangarap din kasi ng kapatid ko, makapag-asawa ako ng foreigner. Pero hindi ko yung pangarap ng kapatid ko. So sabi niya, pumasok ka na sa bar, hindi ka na naman dalaga, may anak ka na, hindi ka na virgin. So pumasok ka na, gano'n. So siyempre, dahil kailangan kong mabuhay yung 2 kong anak, pumasok ako sa bar. Pinasok niya ako sa isang bar na parang open bar, pang Amerikano yon sa Magsaysay Drive. Then, doon nga, pumasok ako, pero hindi talaga yun ang pangalan ko. Iniba ko yung pangalan ko. Ni apelyido ko, iba. Tapos kasi yung kapatid ko yung nagpasok sa akin doon. So sabi ng kapatid ko, huwag mong sasabihin na magkapatid kita para matanggap ka, parang ganon. So ganon yung nangyari. So noong 1984, na-involved na ako sa tapos yun, nagkaanak ako ng foreigner. Isa yung anak ko sa foreigner. So 3 yung anak ko. Nung panahon kasi na nagtatrabaho ako, ang pinasukan ko ay waitress. Pero hindi naman pala lahat ay, ibig sabihin waitress, kala ko magsiserve lang ako, ganon. Siyempre ayaw kong kahit naman may anak na ako, ayaw ko pa rin sumama sa foreigner. So hindi pala, once na napasok ka na doon, kailangan mong, pag may nagkagustong foreigner sa'yo, kailangan mong sumama, parang ganun. So parang biglaan lang po talaga na... Oo. Tapos una talagang ayaw kong sumama. Kaya nga, kala ng mga katrabaho ko noon, cherry girl ako. Alam mo yung cherry girl? Yung tawag yan ng mga doon sa club na cherry girl, yung dalaga. Parang ganon. Ay, cherry girl ka ba? Sabi, parang ganon. So sabi ko, hindi naman, may 2 anak ako eh. Kasi hindi talaga ako sumasama. Pero, siyempre napilitan din akong sumama dahil, una, yung manager ko, pag hindi ako sumama, tatalsikin ako sa bar. So napilitan akong sumama. Pangalawa, yung anak ko kasi, yung bunso kong anak na babae, na ilang buwan pa lang, 1 year, parang ganon, nagkasakit siya ng bronchopneumonia. So, kailangan ko ng pera. So, yun yung simula na sumasama ako sa customer. Hindi lang ako nagwe-waitress, kundi may yung tawag sa nung panahon ay bar fine. So, binabar fine ka, binabayaran ka sa club, ilalabas ka ng customer. Depende ng customer kung saan ka dadalhin. Sila yung may, kumbaga, sila yung may hawak sa'yo kasi binayaran ka doon. Ng mga time po na to, ito lang po yung trabaho na parang nakikita. Marami akong pinasukan trabaho, totoo. Kasi ayaw ko talagang pumasok dyan sa trabaho na yan. Food server, tapos nagtrabaho ko sa isang bakery. Yung salary ko sa bakery, 150 a month. So, paano ko bubuhayin yung anak ko? Tapos pumasok naman ako ngayon sa isang grocery store na may canteen. So nagtrabaho din ako doon. Ang sahod ko naman, nagluluto ako, gano'n. 250 naman. Nung panahon na yun, napakamura ng sahod. So sabi ko, paano ko ba mabubuhay yung mga anak kong ito? Di ba? So pero nagtiyaga ako noon. Kaya lang nakita ako ng kapatid ko, parang pinos niya ako na, pumasok ka na doon kasi mas malaki ang kita kaysa kinikita mo dyan. So, hindi talaga yun priority ko. Kaya nga, gustong-gusto,
ayaw ko talagang magtagal, no? Ayaw ko magtagal. Kasi mahirap kasi iba-ibang customer, di ba? Tapos hindi mo naman kilala yung yung mga customer na mo. So talagang mahirap. Totoo naman po yung nasabi po nung pinsan po ninyo na mas malaki po talaga yung kita po sa bar po. Kita? Opo, Hindi naman talagang malaking kita kasi halimbawa waitress ako ha. Ang sahod ko sa isang gabi 10 piso. 10 peso. Tapos ang commission ng bawat drinks, halimbawa nag-serve ako ng beer. Nag-serve ako ng Red Horse, ng Coke. Benching ko lang yun. So, sa 4 na beer, may piso ka. So, yun yung kinikita mo. Ang malaki, dahil foreigner naman yung mga customer mo, yung mga tip. Minsan may $1, hindi naman peso, dollar yung itinitip nila. So, yun yung mas, pero hindi naman talagang malaki. Kumikita lang talaga kami ng malaki pag once na mayroong malaking carrier. Pag ang carrier dumating, 10,000 Amerikano yan, sakay ng barko. So magli-liberty niyan, yung kalahati, magli-liberty. So punong-puno yung aming Olonga po noon. So ang daming customer. So hindi lang pagsiserve, kaya nga, hindi lang pagsiserve ang ginagawa namin, sumasama na rin kami sa customer para madagdagan kasi ang bar ko na pinasukan noon ay 500 ang bar fine. So, ang 170 pupunta sa management, sa amin yung 330. So, ganun yung mas Tapos, pag magli-ladies drinking kami, medyo mas malaki yung ladies drink. Pero palaging mayroong commission ang management. Kasi, ayun, tingin ko mas kumikita talaga yung management sa amin. Ayun po. Nabanggit niyo po yung mga customers po, no? Iba-iba po sila. Kamusta naman po yung pakikitungo po nila sa inyo po? Maayos po ba o medyo po talaga yung medyo kakaiba po? Depende sa customer. Hindi naman lahat ng customer bad, di ba? Kahit naman Pilipino, kahit hindi. May mga karanasan ako noon, pero hindi ako. Kasi hindi naman ako talaga palaging lumalabas. So, yung mga kasama ko sa trabaho, talagang yan ang work, palagi silang lumalabas. Pag may barko, 4 na beses sila lumalabas. Kasi mayroong short time, mayroong all night na babayaran ka. Yung short time, 2 hours lang yan. 1 hour lang, babalik na uli. So, kaya may siyempre pag mga lasing na yung mga may nasasaktan na. May time na siguro nakainom ako, ganun. Tinanong ko yung mga bakit gusto nyo rito sa Pilipinas? Sabi ko, kasi palagi kayo nandito, bakit gusto nyo? Sabi nila, gusto nila mas mura kasi daw ang Pilipinas. Sa Japan, sabi niya, palagi rin kasi ang bar namin pang marine yung bar namin. Kasi may iba't ibang klaseng bar na pinupunta ng mga Amerikano. Kada po siya, mayroong destination. Parang kunwari po kung Army, Navy. May Navy, oo. May bar na pang Navy, may bar na pang may edad na? Yun mga ganun. Yung may edad na, tapos may bar din na pang rock and roll, may bar na pang disco, ganon. Yung bar kasi namin parang pang marine. So, ang mga customer namin, karamihan, marine. So, sila yung mga nakikipag sa gira, di ba, ganon. So, pumupunta sila. Yun nga, sabi nila, mas mura daw sa amin. Tapos, ang masakit pa doon, sabi nila, pag ang Pilipina daw ay minumura, alam mo yung sabi nila, you, di ba, ganon. Nakangiti lang daw yung mga Pilipina. Kung sa ibang bansa daw yun, pag mo yung sampalin ka na. So sabi ko, kasi, syempre hindi naman naintindihan ng Pilipina yun dahil hindi naman natin salita yun. Di ba? Salitang kano yun. So sabi ko sa kanya, sabi ko dun sa Amerikano,
Kasi hindi kami nagsasalita ng ganyan. Paano na maintindihan yan? Kaya siguro napangiti na lang yung yung mga ganong word pa. Na hindi naman talaga natin yun ang word natin. Kahit sa school hindi tayo naggaganon. Marunong tayo mag-English, magaling tayo mag-English, pero yung mga ganong salita hindi natin nababanggit yun. So siguro ganon, kaya sabi ko dun sa Amerikano, hindi namin maintindihan sinasabi nyo. Kaya siyempre, anong gagawin namin? Di gumiti na lang. Kasi sabi ng manager namin, customer is always right. So kaya lang, so nakikipag na lang kami, ganon. Noong time po na yun, marami po talagang Amerikana po sa Oo, ang dami. Olonga po. Kasi pag puno-puno yung bar namin. Ang bar namin, maliit lang siya kasi open bar. Pero punong-puno talaga. Tapos sa kalye ng Magsaysay, kung makakaraan kayo doon, wala naman ngayon na dati, punong-puno yan, Magsaysay na yan, sobra. Tapos ang daming mga lasing, mayroong yung parang mga nasa bundok, alam mo yung mga marine, pag mga lasing na nagsisigawan. Kaya mayroon yan silang patrol yung may umiikot na parang pulis nila noon. Kasi pag may gulo, dadamputin niya ipapasok sa loob. So talagang parang Little America. Kaya nga ang tawag ng SBME noon ay Little America. Kasi talaga namang karamihan ay Amerikano. Pero kayo po, personally, wala naman po kayo na-experience na nakakatakot o kaya na... Ako personally, wala. Siguro isa lang yung may naglabas sa akin na black. Hindi ako mahilig sa black talaga. So, Ano po yun? Sorry. Black American. Hindi naman kasi ako, may mga American lover na black at white. So, mas ako, attractive ako sa mga puti, di ba? Kaso minsan may siguro sa akin na foreigner. Kaso siyempre yung mayroong yung hindi ko ginagawa, 'di ba? Yung sa pakikipagtalik. Parang nagalit siya ganun. Tapos ang ginawa niya, bumalik siya sa bar tapos binawi niya yung bar fine. Pero kasi ayoko namang parang lapastanganin yung katawan ko sa kanya, 'di ba? So ayaw ko, sabi ko. So, bumalik siya sa bar at okay lang sa akin. So, may kakaiba po siyang gustong request, gano'n po. Kasi, di ba, may mga, sabi nga nila, ewan ko, pwede, sige, sabihin ko na, di ba, mayroong sinasabi sila na three-holer? Mayroong parang three-holer, sabi nila. Pero minsan lang na, karamihan ng kano ay humihiling minsan sa ganon. Ang sinasabi ko, yung bungangap ko, para lang yan sa pagkain, hindi para sa ari mo, sabi ko. So, yun, parang ayoko nang ganun, binabastos ako. Hindi porket nagtatrabaho kami sa bar, ay babastusin na kami ng ganun. Kaya ayoko nang ganun. Ayun po, madalas po ba kayo nababastos sa trabaho po ninyo? Dahil sa medyo ilap ako, hindi ako masyado, pero marami talagang mga babae na nababastos sa bar. Maraming mayroong ngang mga insidente din na yung karamihan din na inaano yung mga babae na may kasalanan na hindi na wala naman silang kasalanan. Para yung kaibigan ko, binarfine siya, dinala niya sa bahay. Tapos yun nga, kung ano-anong gustong ipagawa sa kanya, ayaw niya rin. So, bumalik yung kano, tapos sinabi niya doon sa management, ninakawan daw siya. Yung parang ganun, parang ginagawa ng minsan, di ba, ang mga customer, nagre-reklamo silang ninanakawan sila. Pero yung iba, hindi naman totoo, binibigyan lang nila ng na ninanakawan sila. Para makuha nila yung bar fine, parang ganun, mabawi nila. Ganun. Nung mga time po ba na yun, hindi po kayo natatakot? Kapag minsan po, di ba, nauwi po kayo kasama po yung hindi po ba kayo natatakot na baka magkasakit po, ganun? Siyempre, isa yun sa, lalo na nung 1986, di ba, maugong yung HIV/AIDS. So talagang takot na takot kami na magkaroon ng ganon. Tapos nagkaroon pa sa amin ng
check up lahat, chineck up lahat kami at mayroong naging positive. So, takot talaga kami. Hindi lang naman HIV/AIDS, yung mga ibang sakit pa na nakukuha sa pakikipagtalik. Tsaka, mas pa, yung mabuntis. Diba? Hindi kasi ako, totally, hindi ko alam mag-contraceptive. Wala akong alam na anong mga gagawin ko na para hindi ako mabuntis, parang ganon. So, yun, mahirap talaga. Alam niyo, nung panahon noon, para hindi, inisip kasi namin, baka magkasakit kami ng tulo. Yung tulo, yung tulo. So, ang ginagawa namin, bago kami halimbawa, babar-fine kami, inom muna kami ng antibiotic. Pero nung nag-aral kami ng health, nung nasa organization na ako, hindi pala maganda yun. Pero yun ang ginagawa namin para maprotektahan. Iniisip namin mapoprotektahan namin yung sarili namin para hindi kami magkasakit ng tulo. Kumbaga Pero yun hindi po yung naman pala. sabi-sabi dati na, ito yung poprotekta sa'yo, ganito. Yun. Tsaka talagang isa sa mga delikado sa mga babae na nagtatrabaho, dahil lalo na pag may barko, marami sa amin nagkasakit ng yung ulcer, kasi hindi na kami kumakain. Dahil whole day, daming customer. So, parang kailangan kumita kami dahil ngayon lang to. Mga 3 days lang nag-stay yung mga malalaking barko. Aalis na. Tapos mga simple na mga customer lang yung mga nasa loob ng base lang. Yun yung nagiging customer. 1, 2, 3, mga hanggang 10, parang ganon. So, hindi na namin naisipang kumain. Yung magtrabaho muna kami hanggang umaga. Pumapasok kami ng alas 2 ng hapon, uwi kami ng alas 5 ng umaga. So, karamihan sa amin yon nagkakasakit din. So, tapos ang iba pa, yung nagpapalaglag sila. Ang abortion ay illegal sa Pilipinas. Pero syempre, dahil sa kalagayan ng mga babae, napipilitan silang magpaalis ng bata, gano'n. Balik ko lang po konti po, no. Nabanggit niyo po kanina is nagkadalawang anak po kayo. Ano po ba yun? May asawa po kayo, no? A live-in partner. Live-in partner lang po. Nung nagtatrabaho po kayong bilang waitress po sa bar po, meron po bang naging kliyente po kayo doon na parang nagkain laban po kayo, gano'n po? Kasi di ba nabanggit niyo po, nagkaanak pa po kayo ng isa na may lahi po, no? May gano'n po ba nangyari? Mayroon. May love story pa nga, may gano'n eh. Hindi, mayroon kasi akong dating customer na napakabait naman talaga niya. Grabe. Kasi mayroong steady bar fine. Ibig sabihin ng steady bar fine, babayaran ka ng $100 sa bar at magsasama kayo ng foreigner hanggang sa umalis siya. So, ang foreigner na ito ay, temporary assign. Ibig sabihin, mag-stay siya ng 1 month. So, mag-stay siya ng 1 month. Ang ginawa niya, binayaran niya ako ng 1 month. So, $100 ang binayad niya para mag-stay. So, parang na-in love. Totally na-in love ako dun sa na yon. Dahil sa mabait siya. Super bait talaga niya. Ang problema, engaged to be married na siya. So before na nagkakilala kami, sabi niya sa akin, engaged to be married na ako. Pero dahil na-in love siya, hindi ko alam kung na-in love siya sa akin o na-in love din ako sa kanya. So nag-stay kami. So yung anak ko, parang napamahal sa kanya. Tsaka yung foreigner na yon, marine siya, nagtatrabaho siya sa umaga. Alis siya ng mga 7 o'clock, papasok doon sa SBMA kasi nakatira siya sa bahay ko. Tapos uwi siya ng 5 o'clock ng hapon. Hindi siya, simula nung nag-stay siya sa akin, hindi na siya naglalasing. Dating lasinggero siya. Nung nag-stay siya, hindi na siya naglalasing. So, pag niyayaya siya ng mga barkada niya, pag sahod, sabi niya, hindi, uwi na ako sa girlfriend ko at
lalabas kami, palaging ako lang lalabas kami kung gusto niya. Yun. Pero ang mga anak ko kasi hindi nakatira sa akin. Nilipat, parang tinira ko sila sa isang bahay din. Kasi ayoko makita ng mga anak ko yung ginagawa ko. So, kaya ako ay nakikipag-roommate, may roommate ako na ano. So, pag umalis na siya, dahil after 1 month, umalis na siya. So, wala na kaming communication, umalis na siya eh. Noong siguro 1988 ng January, bumalik siya. Pero nanganak na ako noon. Pero kumbaga hindi yun ang tatay. Accidentally na lumabas ako sa kano, tapos nabuntis ako. Tapos, so, nanganak ako ng 87, yung anak kong foreigner. So, 1988, nakilala ko, na bumalik siya noong 1988. Nakita ko siya sa bar na pinapasukan ko noon. Pero hindi na ako nagtrabaho. Kasi, inalis na ako ng organization yung nakilala kong organization. Kumbaga, hinire na nila ako doon sa So, dumating na siya. Pero nung dumating siya, sabi nung naglalakad ako sa sa kalsada, sabi sa akin yung boyfriend mo nandyan, yung steady boyfriend mo nandyan. Saan? Andun sa taas, sabi niya. Punta ka, sabi niya, gano'n. So, nung pumunta ako, umakyat ako sa club. Pero nung makita ko na may sing-sing na siya, hindi na ako lumapit. Sabi ko, syempre, married na siya. Pero tinawag niya ako. Yun yung ko talaga dahil nung umalis siya, sumakay siya nakasakay ako sa jeep. Tapos sabi niya sa akin, I love you but I can't. Sabi niya. Habang umalis yung jeep, sumisigaw siya, sabi niya, I love you but I can't. So simula noon, makikita ko man siya at nag-stay siya, hindi na ako lumalapit sa kanya. Pero ano pong naramdaman niyo nung nakita niya po ulit siya na parang... gusto ko nang yakapin noon. Nagpigil lang po kayo. Oo, siyempre, nung lumapit ako, di ba, siyempre tumakbo ako, nung nakita ko yung sing-sing niya, siyempre naman ako, di ba, married na siya, sabi ko, hindi na, sabi ko. Kaya lang, sinundan niya ako pababa. So, nung sumakay ako sa jeep, yun, tinawag niya ako, tapos sabi niya, I love you but I can't, sabi niya. So, wala akong magawa. Hanggang ngayon po ba nami-miss niyo pa rin po siya? Naiisip parang pa rin pinangarap ko pa rin. Pinangarap ko one day. Nasa internet. Sana may maghanap sa akin, sabi ko. Baka wala na siyang asawa, divorce na siya. Sabi ko, sana may maghanap sa akin. Pero yung ama ng anak ko, nahanap na namin. Yung ama ng anak ko. Sumusuporta naman po siya. Ang anak ko sinusuportahan. Napakaganda ng naging buhay ng anak ko ngayon dahil sinusuportahan ng pamilya nung tatay niya. So yung po ninyo si steady boyfriend po 1988 yun na po siya last nakita talaga last yun na 1988. Tapos, sabi nga niya sa akin, oh, I'm happy that you are not working anymore in the bars, sabi niya. Kasi 1988 ako huminto. Sabi niya, that's my dream, sabi niya sa akin. Dream ko yan para sa'yo, sabi niya. So, yun, simula nun, hindi na kami nagkita. Pag-usapan po natin yan po, na tumigil po kayo 1988 po. Opo. Nung tumigil po kayo, gano'n na po kayo katagal nagtatrabaho po sa bar po nun? Sa? Gano'n po kayo katagal nagtrabaho sa bar nung bago po kayo tumigil? Since 1984. Since 84, 85, 86, 87, 88. So saglit lang po talaga siya? Oo, saglit lang. Paano po kayo tumigil? Ano po bang ginawa po ninyo? Kaya ako napatigil nung mayroon ng nakilala akong isang organizer na foreigner. Yata siya, missionary. Tapos nag-organize pala siya ng mga babae sa bar. Para nagbabar, siya.
Tapos kasama niya yung Gabriela, Commission on Vow, tsaka yung National Council of Churches in the Philippines. Tatlo silang mga babae na ang gusto nilang, ang layunin nila ay makatulong sa mga babaeng nasa prostitution ng Olongapo. So doon ko nakilala. Tapos nung una, ini-invite niya lang ako na pumunta sa kanya, ganon-ganon. Pero nagkaroon kami ng consultation noong 1986 ng mga kababaihan. So ang sabi namin, gusto namin magkaroon ng center for women na parang relaxation kasi nakakapagod sa bar, makipag-usap, tsaka madaling magkaroon kami ng yung parang pag-uusap, man lang, mga kababaihan, problema, mga gano'n. So, kaya nung 1987, tinayo yung buklod. Yung buklod ng kababaihan. So doon, pagdating noong 1987, tumutulong lang ako doon sa pagtayo. Tumulong ako, pero kasalukuyan nagtatrabaho pa rin ako. So noong 1988 ng February, hinire nila ako as organizer. So, pero mababa lang sahod ko, lang. Pero ang sabi ko naman, mas okay sa akin yung kahit mababa siya, basta makasuporta sa pamilya ko. Kaysa naman, napatuloy akong magtatrabaho sa bar, yung parang binabalasobas yung aking katawan, o gano'n, taka parang wala kaming rights doon sa bar. So, kaya kahit mababa, dahil tingin ko disenteng trabaho, kaya doon na ako napunta. Hanggang sa ngayon. Bukod po dun sa kay steady boyfriend po. Opo. Po natin. Meron po ba kayong karanasan na parang hindi niyo po malilimutan yung talagang tumatak po sa isipan po ninyo? Madami kasi. Sige, yung isa kong boyfriend sa USS Midway. Yung isa kasi flyer yon. Ito sa USS Midway. Alam mo, siguro sabihin ko napakaswerte ko talaga sa mga customer. Kasi nung magkasakit yung anak ko, nakilala ko tong kano na to sa USS Midway. Siya talaga yung nagsuporta sa akin para sa hospitalization ng anak ko. So, pero hindi naman kami steady, pero minsan lang, no? Minsan lang kaming nagsasama, pero hindi naman talaga palagi. Pero nagbibigay siya ng pera para sa hospitalization ng anak ko. Pag dumarating lang yung barko nila. Pero pag once na nakaalis na yung barko, wala akong communication sa mga customer ko pag nakaalis na. Hindi ako, ibig kong sabihin, hindi ako interesado. Dahil wala talaga akong pangarap na magkasawa ng foreigner. So, hindi ako interesado. Mayroon pa ako may isang customer ako, mataas ang ranggo, parang sergeant at arms. Mataas talaga yung ranggo niya. Pero nakakapagtaka siya, dahil pag pupunta siya sa bar, magbibigay lang siya sa akin ng hotel na, yung susi. Sabi niya, pumunta ka na lang sa room ko. Parang ganun. Tuwing pupunta siya ng Olongapo, ganun lang ng ganun. Pero hindi naman kami natutulog lang naman ako doon, hindi siya, magbibigay sa akin ng pera, pero hindi, kasi kung saan-saan pa siya pumunta. Companionship lang po talaga. Parang companion. Kasi may edad na siya eh. Pag may edad na talagang tsaka, kumbaga iba kasi yung may ranggo, di ba? Kaysa doon sa mga pimp, yung mga mabababang ranggo, yung mga korporal, mga ano bang tawag ng pimp yata? Ngayon ko, basta mababa pa sa korporal, iba yun. Iba yung mga yun. Pero pag mga mataas ang ranggo, parang may respeto. Tapos parang may respeto din sa sarili. Yun, maraming mga karanasan na hindi malimutan. Parang po ma'am, parang marami po nagkakagusto po sa inyo nung time po na yun. Since ganyan po, maraming nagkakagusto po. Meron po bang time na parang yung kliyente po ninyo nahuli nung
may partner pala, ganun. May ganun po bang nangyari po sa inyo? Yung parang, Meron. Yung, hindi ko nga alam eh, yung boyfriend ko noon na gusto ko nang batuhin ng kasi nga, yung nakilala ko, super gwapo talaga. Grabeng gwapong yun. Yun, lahat ng, pag naglalakad kami sa Magsaysay, sinisigawan niya ng mga tao, sabi niya, handsome, 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 ganon. Tapos nung umalis na siya, yun lang yung kasulatan ko na foreigner. Talagang hanggang araw-araw, nakakatanggap ako ng letter sa kanya, card, ganon, ganyan-ganyan. Nung sabi niya, darating ako, ganito. Nung dumating siya, hindi nakipagkita sa akin. Talagang sabi ko, grabe itong na to. Nakita ko siya, may babae doon, naglalakad na sa Magsaysay pagdating niya. Sa tagal na nagsusulatan kami hanggang papunta siya, gusto ko siyang batuhin ng alam mo, records. Kasi ang bar namin, open bar, nakikita yung kalsada. So, talagang galit na galit ako. Pero wala naman akong magawa kasi. Dahil alam mo na, lang naman ako. So, ibang babae na yung kasama niya. So, talagang napakasakit. Parang, hindi ako nagiinom, nagtatrabaho ko sa bar pero hindi ako lasinggera. Ang nililidis drink ko mga beer. Pero that time talaga napakalasing ako. Yung mga that time. Kasi siyempre, yung parang umasa ka. Yung pagdating pala, wala. Parang gano'n. may, since nandiyan po tayo, may naging psychological effect po ba sa inyo yung pagiging isang po dati or wala naman po? Sa kahit sa pagtatrabaho po. Hindi Parang hindi niyo po siya naisip na... Hindi naman, hindi ko na kasi siguro hindi masyadong, ang karanasan ko ay hindi masyado talagang, hindi katulad ng iba na talagang nakaranas sa mga foreigner. Siguro pag sa akin yun, talagang maloloka ako. Yun, siguro yung iniwanan lang ako nung nabuntis ako, pero siyempre anak ko yun eh. Siguro, dati kasi isa siguro yan dahil yung anak ko talaga, ko yun, yung pinagbubuntis ko. Kasi hindi ko kaya. Dalawa na yung anak ko, baka kaya. Pero, nag-decide pa rin ako na ituloy. No? Psychologically, wala naman masyadong epekto sa akin. Wala naman, siguro yun lang. Yung umaasa, na palaging umaasa. No, gano'n. Kaya hanggang sa ngayon, hindi ako nag-asawa talaga. Pinagsisihan niyo po ba na pumasok po kayo sa bar o? Una pinagsisihan ko talaga kasi ayaw ko talaga dun eh. Wala akong pinangarap na magtrabaho dyan. Kasi nung maliit pa ako, dahil dumadalo ako sa kapatid ko nung manager siya, 6 years old ako, takot na takot ako sa mga Amerikano. Kasi ang nanay ko dumadalaw doon, sinasama niya ako. Pero kaya nga, takot na takot ako pa. Tapos nung nagdalaga na ako, nag-graduate na ako, hindi ko talaga pinangarap na mag-asawa ng foreigner. Kasi takot ako. Kasi iniisip ko, pag dinala ako sa ibang bansa, baka kung anong mangyayari sa akin doon, di ba? Kasi hindi naman ako magaling mag-English, baka naman anuhin lang ako doon. Tsaka wala rin akong pangarap na pumunta sa ibang bansa. Wala akong pinangarap. Sa mga stigma po, nakaranas po ba kayo noon? Yung mga parang, alam niyo po yun, mga sinasabi ng mga tao tungkol sa mga ganyan trabaho po, nakaranas po ba kayo ng ganun po? Siyempre, yung discrimination, di ba? Sa Olonga po, hindi na nadi-discriminate. Pero pag pumunta ka sa ibang lugar, nadi-discriminate ka talaga. Dahil, di ba, pag sinabi mong nagtrabaho ka sa bar, parang napakababa yung tingin sa'yo. Lalo na pag, parang mayroon kang anak na foreigner, talagang, mayroong ganun. Ako nagpapasalamat kasi yung mga pamilya ko,
hindi sila yung 'di ba kasi may mga pamilya na tinatakwil, 'di ba, pag nagtrabaho ka sa bar, may anak ka, pero ako yung mga pamilya ko hindi. Parang tanggap naman nila. Ganun talaga yung naging ko. Kung sabihin po natin is nakapag-aral po kayo na mabuti, nabigyan po kayo ng edukasyon, mga Hindi, ganyan hindi po. ko gagawin. Ano po yung gusto niyo maging trabaho po? Usually ang pangarap ko ay accountant. Commerce. Trinay ko talaga yan. Kahit nung nag-aral ako ng hindi ako, yung 6 month, stenotyping, bookkeeping talagang ko. Kasi yun talaga yung pangarap ko, na maging isang nagtatrabaho sa bangko, yung mga ganon. Yun ang pinangarap ko. Tapos nung nandiyan na ako sa organization, nag-aral ako ng Bachelor of Social Worker, Science and Social Worker. 6 months na lang magtatapos na ako. Ayun po, sakto po, nabalik po natin sa organizing po, yung organizer. Kamusta naman po yung progress niyo po dyan? Yan na po ba yung parang tinatrabaho niyo po talaga ngayon? Oo, ko na talaga kasi parang nung una, ang ganda pala ng trabaho kasi yung nakakatulong ka sa kapwa mong babae. Tapos marami akong naging karanasan bilang isang organizer, marami akong naging karanasan sa mga kababaihan. Yung pag pinupuntahan ko sila sa bahay, no? Pero ang hirap pala ng isa ring ng organizer kasi nakikisalamuha ka sa kanila. Dati parang hindi ako umiinom. Pero pag pumupunta na ako sa bahay ng mga babae, nagiinuman sila. So sabi nila, "Ma'am, tikim ka naman." 'Di ba? So pag hindi ako iinom, parang feeling ko baka suplada ako. So baka hindi ko sila makausap, do. So nakikipag-jamming din ako sa kanila. So doon din natuto ako na uminom. Kaya napakahirap din yung work as an organizing kasi kailangan makipasalamuha ka sa kanila. Pero pagdating naman sa mga drugs, yan naman ang hindi. Hindi Matanong ko lang po, no? Ano po yung naramdaman nyo nung tumigil na po kayo sa ganong klaseng trabaho po? Nung pumasok na kayo sa pag-organizer po? Masaya. Maganda yung feeling ko kasi feeling ko hindi na ako maabuso. Yung katawan ko hindi na maaabuso. Kasi nga, syempre, nung nasa bar ka pa, biro mo, hindi mo kilalang tao, makikipagtalik ka, di ba? Psychologically, yun yung sinasabi mo. Na psychologically, napakahirap talaga sa isip na palagi mong iniisip na nakikipagtalik ka, hindi mo naman to kilala, di ba? Tsaka hindi ka masaya, no? Ang kailangan mo lang, palaging iniisip mo lang, matapos na ito at magkapera ako para ibuhay ko sa mga anak ko, parang ganon. Yun yung pero nung nasa na ako, masaya ako kasi una, nakakatulong ako sa mga babae. Yun yung ko, na wag nang danasin ng iba pang mga babae, yung mga naranasan din ng iba pa at maranasan ko. So, more on kami, maalis sila dyan o prevention para hindi mapunta yung mga anak nila, mga ganun. So, masaya naman na po yung buhay ngayon po talaga? Oo, maganda. Alam mo, sa ngayon talaga, kahit wala kaming sahod, volunteer lang kami sa organization namin, okay lang. Ang masaya nakatulong kami sa mga kababaihan. Yun lang. Ano na lang po yung mensahe niyo po sa mga tao po? Lalo na po dun sa mga tao na alam niyo po yun kasi sa ngayon, gusto kong ring na marami pong mga babae ngayon na na-involved sa online exploitation, 'di ba? Sa gadget, sa maraming ang akin lang po dahil isa po akong educator din. Nagtuturo po ako sa community. Isa sa mga gawain namin ay magturo sa community at sa mga school para maiwasan nila. Ang mensahe ko lang ay po tayo, mag-ingat sa
paggamit ng mga cellphone na hindi tayo, pag hindi natin kilala, wag na nating entertainin pag hindi kilala. Tapos yung mga nag-i-invite po sa atin ng mga good na trabaho, akala nila maganda. Sabihin, papasok ka dito, ganon. Sana wag nyo na pong entertainin kasi talagang sa panahon ngayon, madaming nai-involve sa... Final na po. Ano po yung plano niyo po sa hinaharap po? Ang plano ko? Siyempre, ang akin naman, siyempre yung may mga apo ako, sana makapagtapos sila ng pag-aaral at palaging dinadalangin ko sa poong may kapal na hindi sila ma-involve sa anumang kung saan na-involved ako, ganon. Palagi kong na mag-aaral ng mabuti. Yun ang pangarap ko talaga sa ngayon. Kasi ako may edad na ako, senior citizen na ako. Yun lang. Una, patuloy yung pagtulong ko sa hanggat kaya ko, patuloy na tulungan ko yung mga kababaihan. Tapos yung mga sa pamilya ko rin na patuloy silang makapag-aaral at makapagtapos. Last na po, no? Nalaman po ba ng family po ninyo na ganyan po yung ginagawa nyo? Opo, kasi alam po ng pamilya ko yan kasi di ba yung nagtatrabaho pa ako sa club, nandito na yung mga nanay at tatay ko. Nag-aalaga sila ng mga anak ko. Alam naman nila kung bakit. Tapos yung mga pamilya ko rin sa, mga kapatid ko rin, dahil lumalabas ako sa, di ba, lumalabas ako sa TV, lumabas ako sa magpakailanman. So, Anong reaction po nila nung nalaman po nila yun? Una yung anak ko, hindi matanggap, syempre. Pero nung huli na, dahil yung ginagawa ko ngayon ay okay na. Tapos, syempre hindi na naman ako involved doon at mas nakakatulong. Tanggap na nila. Sa una lang hindi nila tanggap. Pero ngayon tanggap na. Tsaka hindi ko sinasabi noon. Nung lumabas na lang sa TV, saka lang, ganon. Ang hirap kasi, no? Ang hirap mang isang ina na magsabi, di ba? Tapos biglang umayaw, di ba? Nako, ang sakit yata sa no? Ayun po, ano po yung mensahe niyo po sa kanila po? Ano po yung gusto niyo po sabihin sa family sa po sa mga pamilya ko, sa anak ko? Wala. Sa mga pamilya ko kasi, sabi nila, mas strong ako kaysa kanila. Sa naranasan ko sa lahat, kasi yung mga kapatid ko, mga mga pinsan ko, mga pamangking ko, mas ina-idolize pa nga nila ako eh. Kasi masyado akong, talento, tapos masyado akong, marunong sa buhay, na kahit ganun yung naging nangyari sa akin, mas maganda yung ginagawa ko. Kaya parang sila, yun. Wala akong Tapos sa mga anak ko, sana patuloy yung pag-asikaso nila sa kanilang mga anak din na para maging maayos at makapagtapos lahat. Kasi ang anak ko ay 3, may 12 akong apo. So sana yung 12 kong apo makapag-aral, makapagtapos at magandang buhay. Hindi mapunta sa anuman. Okay po. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!